Sa patuloy na pagsusuri sa mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng mga general na umano'y sangkot sa iligal na droga, napagalamang mahigit 5 bilyong piso ang idineklarang ikangay net worth nung isang taon ni dating Quezon City Police District at National Capital Region Police Office Director Joel Pagdilaw. May idineklara rin siyang 2 negosyo na parehong security agency. Ayon po sa Philippine National Police, pinagbabawal sa mga aktibong pulis ang mga ganyan dahil po sa tinatawag na conflict of interest. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Isa si Director Joel Pagdilaw sa 5 general na iniimbestigahan ngayon matapos pangalanan ni Pangulong Duterte na sangkot umano sa illegal na droga. Sa taong 2015, nagdeklara si Pagdilaw ng net worth na mahigit 5 million pesos. Kung pagbabasehan ng datos mula sa PNP Directorate for Personnel and Records Management, higit 50,000 pesos kada buwan ang base pay ng isang police director na ranggo ni Pagdilaw. Hindi pa kasama dito ang iba pang allowances at bonuses. Isa lang ang dineklarang bahay ni Pagdilaw. Nagkakalaga umano ng 650,000 pesos base sa acquisition cost. 2 kotse na binili noong 2003 na nagkakalaga ng mahigit 1.6 million pesos. Cash at mga bank account na nagkakahalaga ng higit 2.4 million pesos. At shares of stock na mahigit 2 milyong piso ang halaga. Ayon sa SALE ni Pagdilaw, meron siyang loan o utang na nagkakahalaga ng 600,000 pesos. 2 negosyo ang dineklara ni Pagdilaw, ang CMP Federal Security Agency Inc. na itinatag noong 1989 at MCPB Pentagon Security Agency Inc. na itinatag noong 1996. Pinalitan ng MCPB ang pangalan nito ng RCMP Pentagon Security Agency Inc. noong 2014. Base sa papeles ng mga kumpanya, nakalista ang asawa ni Pagdilaw na si Cynthia bilang corporate treasurer ng CMP Federal at RCMP Pentagon Security Agency. Sa 2013 financial statements ng mga kumpanya, milyon-milyon pa rin ang assets nito. Ang CMP kung saan may 3% ownership si Cynthia, may total assets na higit 15 million pesos, habang 7.52 million pesos naman ang total assets ng RCMP Pentagon kung saan may 10% ownership rin si Cynthia. Sa panayam ng GMA News sa PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agency, sinabing bawal pumasok sa negosyong security agency ang mga pulis na nasa serbisyo. Conflict of interest daw kasi ito, lalo't ang PNP ang nagbibigay ng lisensya sa mga security agency. Usually, ang napatatayo po nito, maaari yung kanilang wife, kanilang anak, o kanilang mga kamag-anak. Pero magkakaroon lang po ng conflict kapag sila po ay nakialam kung ano man po yung controversy that this security agency has been involved in. Sinikap namin kunan ng payag si Pagdilaw pero hindi siya sumagot sa tawag at text. Nauna na niyang pinabulaanan na sangkot siya sa illegal na droga na nilabanan pangaraw niya bilang police officer. Hindi ko ako protector ng illegal na droga. Sa serbisyo ko po, pinag-uhuli ko po mga malaki o balitman na involved sa illegal drugs. Sa delineation ko po yung aking pangalan. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.